Binabaha na at inuulan, pero politika pa ang inuuna. Alam ninyo mga tol, nitong nakalipas na mga araw, grabe po ang naging pag-ulan. Hindi lamang naman dyan sa City of Davao, kung hindi sa halos kabuuan po ng Pilipinas. Pero ang pinaka-importante kasing malaman ngayon ng publiko, na parang mistulang hindi natin nalalaman noon, na meron talagang malaking problema dito po sa Davao City pagdating po sa pagbaha. Parang tinatago ito before, ngayon na hindi na po ito na itatago, nalalantad na, no, other than ang ating dating Chief PNP at ngayon General Manager ng MMDA na si Nicolas Torre III. Nilabas niya na po ang kanyang saloobin kaugnay po ng kanyang tirahan diyan po sa City of Davao na binabaha. Pero ang pinaka mas nakakadismaya dito, yung mga inaasahan po ng mga taga Davao, sa bagay, Duterte lang ang malakas pagdating sa Davao, sabi nga. Partikular yung mayor nila, hindi po natin napakinggan tungkol sa nakalulungkot na pangyayari dyan, no? Ang dami pong mga naperwisyo dahil po sa baha, mga ari-arian, at may mga buhay pang nawala. Hindi nagsalita si Baste Duterte, hindi mo siya makita ng mga oras o araw na yon. Tapos kahapon, mababalitaan po natin na inuuna pa yung pamumulitika. Talaga nga naman, oh. Pero bago natin puntahan yung pamumulitika ni Baste Duterte kasama ng ibang mga politiko diyan po sa City of Davao, eto, balikan muna natin yung pangyayari nitong July 24 nung gabi diyan po sa City of Davao. Nakikita po ninyo ang grabing baha. Napakalakas. Ito po ay sa Bangkal, Davao City. Ang mga tao nasa ibabaw na po ng kanilang mga bahay, bubong, ito nasa ibabaw ng sasakyan. No? Grabe yung baha, oh. Duterte pa rin? Sige lang, Duterte pa rin kayo dyan. Karapatan nyo naman yan, mga taga Davao. No? O, yan, oh. O, diba? Grabe yung pagbaha. Ang lakas ng agos ng tubig. Paano kaya nangyayari ito, no? Sinasabi kasi nila, catch basin daw po ang City of Davao dahil napapaligiran ng mga bundok. Pero nandun na tayo Kahit catch basin yan, parang dito sa Pasig, catch basin din po ito sa Marikina. Pero tingnan nyo naman ngayon, kahit lumakas po ang ulan, magkaroon man ng pagbaha dito, hindi na po ganyan kagrabe. Ibig sabihin, unti-unti na pong naaayos yung flood control system dito po sa amin at sa mga karatig pang lugar dito sa Manila. May mga pagbaha pero mabilisan lamang at hindi po ganito. Magtataka kayo kasi sa Davao, meron pong pumutok na balita before, di ba? Yung 51 billion pesos. Balikan nga natin yung 51 billion pesos na yon na binigay na pondo sa First District ng Davao. 51 billion Pulong Duterte. Hanapin natin yung vlog dyan ni Kristan. Balikan lang natin to mga tol. Kung makikita pa natin. Yan Ito. Daan natin 51 billion pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para Diba mga tol? Hindi po biro yung halaga 51 billion pesos. Kaya dapat ang ini-expect ng mga taga Davao, dapat nagde-demand kayo mga taga Davao ng maayos na infrastruktura diyan po sa inyong lugar. Sa bagay, kung ayaw nyo, wala tayong magagawa. Kayo po yan
At ito pa ang balita kaugnay po ng pag-ulan na yan kamakailan dyan sa Davao. Panoorin po natin ito mga tol. Isa na ang naitalang patay sa Davao Region dahil sa bagyong Quiapo at hagupit ng habagat. Tinangay ng rumaragasang baha ang gamit at kabuhayan ng mga residente. Buwis buhay din ang pagsalba sa mga natrap dahil sa umapaw na ilog. Narito ang Agenda Weekend Report ni Edith Isidro ng Abante. Walang naisalba ang mga residente ng mga gamit sa Central Park, particular sa Taal, Purok 2, Barangay Talumo, Davao City. Lubos na napinsala ng rumaragasa ang tubig baha alas 7 kagabi. Ang mga sasakyan tumaob matapos anurin ng malakas na agos ng Pero bago natin ipunto kay Congressman Pulong Duterte ito, ano kayang distrito ito? Baka naman hindi naman ito sa first district ng Davao. Pero ganun pa man, overall, sino po ba mayor dito? 'Di ba si Baste Duterte? Kaya dapat ang ini-expect po natin sa kanya yung pagsasalita ng merong tunay na malasakit para sa kanyang mga kababayan diyan sa Davao at hindi po ang mga ito, no? Na mamaya iisa-isahin po natin. Pero tapusin muna natin ito pong balita. halos lampas tao. Naubos naman ng paninda ng mga residente dahil sa lampas tao na baha. Dahil sa banta ng baha, inilikas ang mga residente. Ligtas namang nasagip ng mga otoridad ang mga banta at residente matapos umapaws ang Talumo River. Ang pagresponde ng Coast Guard Southeastern Mindanao, makikita pa ang mga batang babae at lalaki na tudo kapit sa puno para hindi malunod at tangayin ng baha. Inilikas rin ng mga rescuer ng Coast Guard ang mga matatanda, lalo na ang mga may karamdaman na natrap sa kanilang bahay. Umabot sa Codred at tumaas ng lampas tao ang baha sa mga lugar tulad ng Bangkal at Barangay Talumo proper dahil sa malalakas na ulan dulot ng habagat. Binaha rin ng Barangay Los Amigos, Tubok District, Davao City. Ilang lugar naman at mga biyahero sa Tubok proper Davao City ang stranded dahil sa pagbaha matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa monitoring naman ng Davao CDRMO, Southwest Monsoon ang nakapikto sa Davao. Edith Isidro, Abante. Narinig nyo po yung balita, no? Kaya ang ine-expect natin mga tol, katulad nung nakikita po natin dito sa sa Pasig, kapag ka may mga kinakaharap na natural na challenges o problema, kalamidad, ito pong Pasig, makikita nyo po talagang on hand. Ito pong aming mayor na si Vico Soto. At ganun din naman yung karatig po nating mga lugar, particular dyan po sa City of Manila, nakikita po natin si Mayor Isko Moreno na talagang nakikipag-ugnayan personal pa nga sa kanyang mga constituents at inaalam ang mga problema kaugnay ng mga pagsubok o kalamidad na kanilang dinadanas. Pero dito, napakatahimik ni Baste Duterte, may kumalat pa ng video niya na nagpa-party-party. And then biglang iingay sila kasi meron pong political assembly diyan po sa Davao kahapon. Ito po yung mga literato, makikita nyo po rito si Robin Padilla, si Bongo, si Jimmy Bondoc, Philip Salvador, at iba pang mga personalidad. Yan, si Salvador Panelo, at ito, siyempre, si Baste Duterte, na napakaingay bigla kasi politika na at hindi na po yung welfare yata ng mga kababayan ang iniisip. Sa balita po na ito ng Philippine Star, sinasabi po dito, PDP laban holds National Assembly in Davao. Senator Robin Padilla gave netizens a glimpse of the Partido Demokratiko Pilipino or PDP Laban National Assembly in Matina, Davao City on Saturday. Among political personalities present were Senator Bongo, Davao Mayor Sebastian Baste Duterte, former presidential spokesperson Salvador Panelo, Attorney Jimmy Bondoc, and Philip Salvador. Ewan ko kung anong naiisip ng mga ito, mga tol. Tapos magpo-post pa si Senator Robin Padilla ng mga ganito sa kanyang Facebook page, Napaka-insensitive. Sabi niya,
Ito matapos lamang po itong bahain at nasira ang napakarami pong mga ari-arian ng mga taga Davao. Bigla niyang sasabihin ang ganito, "My home in Davao City, Royal Mandaya Hotel, located along J. Palma Hill Street in the Poblacion District of Downtown Davao City. Sarap matulog, sana all, no? Masarap matulog habang yung mga kababayan po natin diyan sa Davao hindi alam kung saan matutulog, hirap na hirap dahil po sa mataas na pagbaha, malakas na daloy po nito. Sarap ng pagkain. Galing ng serbisyo na i-promote naman yung hotel na ito na Royal Mandaya, pero mukhang hindi yata appropriate ito, no? Alam niyo, may mga tamang panahon para mag-promote ng mga bagay-bagay. Ngunit napaka-insensitive nito para sa mga taga Davao. Kung ako taga Davao, magtatampo na ako dito. Kaso lang, hindi tayo taga Davao, kaya okay lang sa kanila yan, no? Na yung mga iniidolo nila, ang sarap ng tulog, yan, no? Biruin mo, napakaganda nga naman ng hotel. Di ba? Sarap na sarap matulog yung senador po natin na si Robin Padilla, samantalang yung mga taga Davao binabayo ng ulan at matinding baha. Tapos sasabayan pa ng pamumulitika ng kanilang mayor instead na inuuna yung kapakanan ng mga taga Davao. Oo, natitingnan ng LGU sa pamamagitan ng mga tauhan ng local government ng Davao yung inyong welfare, pero dapat nagdedemand kayo mismo sa inyong mayor. Uunahin pa nitong mayor ninyo yung pamumulitika, babanatan pa ang national government, partikular ang ating Pangulo. Sabi niya dito, kahapon, the president can threaten anyone. Tingnan nyo, walang natitira, isa nating senador, kinulong nila. Sino bang may kasalanan? Bakit nakulong si Marcoleta? Kailangan pa ba nating ulit-ulitin niya na kaya nakulong si Marcoleta? Dahil siya mismo ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos sa panahon na siya'y kongresista. Just because, yan Senator Rodante Marcoleta wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control. Anong ginawa sa kanya? Tingnan nyo, lakas nilang mang-gaslight, ano? Alam niyo, kung wala kayong tinatagong baho, kung wala kayong ginawang mali, di umano, hindi naman kayo makukulong. No? Kahit pag-iimbestigahan nyo pa kung sino-sino, even ang ating Pangulo, hindi kayo makukulong kung walang naging basihan ang korte para maglabas ng warrant of arrest. Dagdag pa nitong si Baste Duterte, we have to fight kahit gaano sila kalaki. Nasa kanila ang kapangyarihan, ang pera, kinukulong nila lahat. Hindi tayo titigil hanggat di pa tayo nauubos, pero mauuna na muna kayo. Parang kinakalaban niya yata sarili niya. Hindi tayo titigil hanggat hindi pa tayo nauubos. Ako na ang last na makulong. Bakit ikaw naman ang last na makulong? Grabe naman yan. Papayag ba yung iba na mauna silang makulong kaysa sa'yo? No? Ito po ang balita kaugnay po dyan. Pakinggan po natin mga tol. Kinasang National Assembly ng Partido Demokratiko Pilipino sa Davao City. Bit-bit ang pangakong paglaban sa korupsyon. Hindi raw nasusukat ang kanilang lakas sa bilang kundi sa prinsipyo. Narito ang Gender Weekend Report. By the way, singit natin. Binabati ko po ng maligayang kaarawan si Mommy Best Friend na nanonood. Ewan ko kung nasa baba nanonood. Baka nagpe-prepare na para sa kanyang kaarawan. Happy birthday po sa inyo, Mommy Best Friend, aka Chicharon Bulaklak. Sana lahat po ng kahilingan ninyo sa inyong kaarawan matupad. At sana masaya po kayo sa piling ng top family. Kahapon, nasa SM North EDSA po kami. Nagdiwang po kami ng advance celebration nga po ng kanyang birthday. Saka syempre, yung sinabay na rin namin yung nakalipas na birthday ng akin namang kapatid. Kaya muli, happy birthday. Batiin naman natin ng maligayang kaarawan si Mommy Best Friend aka Chicharon Bulaklak. Salamat sa mga pagbati po ninyo sa kanya, no, mga tol. Mamaya, merong party sa Jollibee. Yun po yung pinili niya, Jollibee. Kaya baka masulyapan nyo po yun. Ilalive ko kung merong signal doon. At balik na po tayo dito po sa ating pinapanood na balita. Report ni Jill Sebandal live mula sa Davao City. Jill, anong nangyayari dyan ngayon?
George, sa kabila ng mga isyong kinakaharap ng Davao City, Yun nga. isang mahalagang pagtitipon at yugto naman ang nasaksihan sa Grabe, hanay ng Partido Demokratiko Sa kabila ng mga mahalagang issue. Tapos, sasabayan pa ng politika. Pilipinong Lakasan ng Bayan o PDP laban. Dinayo ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa ang lungsod para sa National Assembly ng partido. Isang pagtitipong layuning palakasin ang organisasyon, pagkaisahin ang mga miyembro at itakda ang susunod na direksyon nito habang papalapit na ang 2028 elections. We are here, we are invited by for us to be one of them. Kakaiba kayo? Motivation. Kakaiba. Ano, dinadala. Hindi ba pwedeng, ewan ko sa mga to, kung pwede namang siguro ipagpaliban, unahin muna. O kaya, baka mas naunawaan pa ng tao ito, mga tol, sa totoo lang. Sa bagay, ang mga Davao, nauunawaan nila yan. Ganyan naman ang mga taga Davao eh. Kahit anong gawin sa kanila ng mga Duterte, okay lang sa kanila. Pero mauunawaan pa siguro ito ng sambayan ng Pilipino kung tinig pa nila yung opportunity, 'di ba? Sama-sama sila diyan instead na namulitika sila, magkakasama sila sa PDP laban na nagbigay tulong para sa mga tinamaan ng kalamidad. Baka mas napabuti pa kung ganun. Hindi po ganun yung ginawa nila kung hindi pagbanat pa sa gobyerno po natin. No, maraming salamat Sir G sa 2 Jewels. Ano po ba 'yan? Salamat po diyan ha. Kaya maraming salamat. O meron pang 7 Jewels. Hindi ko po alam yan kung ano ang mga yan. Pero maraming salamat po. Bansa natin. Patriarch or the head of the people. Support and my family supports the Dahil sa dami natin, solid PDP laban, buong Pilipinas. Nakikita natin yung Ito pala yung Dr. Mata kung tawagin nila, no, na kritiko din ng ating gobyerno. Alam niyo mga tol, itong mga tao na ito, mga kumbaga himod puwet ito sa mga Duterte, no? Kaya yung naratibo po nila laging laban sa gobyerno at pabor para po sa mga Duterte. Kasama rin ito sa mga lintik kung bumanat sa gobyernong ito at nag-a-amplify ng maraming mga kasinungalingan na pinopost ng mga DDS vlogger sa unity at siyempre ang pagte-take over na ni Mayor Baste Duterte as our president. That is really a very positive effect po sa lahat. Kasabay ng paghalal ng mga bagong opisyal ang turnover ng pamumuno ng partido kay Davao City Mayor Sebastian Duterte. May mensahe din ng alkalde sa hinaharap na impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Saan napupunta ang mga buwis natin? Grabe, no? Instead of opening up, Itanong mo sa kapatid mo, 51 billion pesos, at itanong mo din sa kapatid mong vice-presidente ngayon, I do not know kung ikaw meron din, na simula noong 2016 hanggang 2022, mahigit sa 2 bilyong confidential funds dyan po sa City of Davao, ang ginasta ng Office of the City Mayor sa pamumuno ni Sara Duterte. I do not know kung ikaw, meron ka ding more or less 300 to 400 million pesos para sa confidential funds na pinasimulan ng kapatid mong si Vice President Sara Duterte. Kaya dapat ang mga taga Davao din nagtatanong sa inyo kasi sila yung direktang nagbabayad ng buwis. 'Di ba? Lalong-lalo na yung mga nagmamay-ari ng bahay at lupa diyan o ng mga lupa diyan sa City of Davao. Nagbabayad sila ng amilyar. Taon-taon
sila'y nagbabayad ng tax. Tapos, mababalitaan namin nila, mararamdaman nila yung matinding dagok ng kalamidad dahil sa pagbaha diyan sa City of Davao. Saan na pupunta ngayon ang ibinabayad nilang buwis? Kaya babalik din sa kanya yung mga sinasabi niya, nandun na tayo sa national government, maraming mga balasubas. Pero at least sa national government, marami nang nakakasuhan ngayon. Diyan sa City of Davao, kamusta naman, Baste Duterte? Salamat Dea Fernandez saka kay Desert Spring. Maraming salamat po sa inyong mga digital gift. The Blue Ribbon Committee on the Flood Control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera. Ano ang priority ng administration ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Teteng na yan. Congratulations and Paano magiging priority yung impeachment? Galawan niya ng mga nagrereklamo. 'Di ba? May mga pribadong individual na inireklamo si Sara Duterte sapagkat mayroong basihan. At yun ay pumasa sa pagsusuri ng House of Representatives. No? Nakakuha ito ng mahigit sa 260 votes para iakyat ito bilang articles of impeachment. Ang mga pribadong complainant dito ay sina Father Saballa et al. At saka si Attorney Nathaniel Cabrera na respectively inendorso ni na Congresswoman Leila de Lima at sina ito pong magkasama sa Cabrera complaint na si Congressman Paulo Ortega at saka si Bienvenido Abante Jr. No, bakit mo idadamay ang Malacanang diyan sa sinasabi mong inuuna pa ang impeachment kay Sara Duterte? Ang inuuna ni Pangulong Bongbong Marcos yung kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino, hindi politika. Nakikita nyo naman yan kung titingnan nyo po yung Presidential Communications Office Facebook page, hindi lamang tayo masyadong nagbabalita dito ng mga programa. Pero napakarami pong ginagawa ng ating Pangulo. Kayo yung namumulitika. No? Kasama ito, si Senator Bongo. Sana, Senator Bongo, yung malasakit mo, pinakita mo diyan sa mga kababayan nyo sa Davao Bakit dito ka nagpapakita lagi ng malasakit, pupunta sa mga nasunugan o kung ano-ano pang kalamidad? Yan nandiyan na mismo sa inyo. Ang pagbaha, grabe. Kaliwat kanan ang nasirang ari-arian. Tapos inunan nyo pa itong pagkukumpulan ng mga kapwa mo politiko at mga supporter ninyo para mamuliti ka. more power sa PDP at sana lumago pa yung party, lumaki pa at isa naman ang ating layunin sa PDP na paano tayo makaserbisyo na muli sa ating mga kababayan. Sa paglipat ng pamumuno ng PDP laban, hindi lamang ang pagkakaisa ng partido ang binigyang diin ng mga lider nito. Naging sentro rin ng mga talumpati ang mga impeachment trial or ang impeachment trial ni VP Sara. Mensahe laban sa administrasyon at mga pawiwatig na nagsisimula na ang laban para sa 2028 elections. George, kakatapos lang ng national... Grabe, politika pa talagang inuna, no? Tindi. Kaya hindi mo masisisi ngayon ang isa sa mga residente ng Davao. At yan ay si General Nicolas Torre. Magsalita na kayo mga taga Davao, huwag kayong matakot sa mga Duterte. No? O sabi ni General Nicolas Torre dito, basahin ko po, sa kanyang Facebook page, binahagi niya ang mga sumusunod. Nakikita nyo po ito. Yan mga gamit po nila. Ano to, washing machine? Refrigerator. Yan lubog na lubog sa baha. Grabe. At least sumupa na dito kahit paano. No? Ito po ngayon yung post ni General Torre. Sabi niya, ito ang bahay ko sa NHA Bangkal, Barangay Talomo, Davao City. Kahit i-check pa sa Register of Deeds, nakapangalan sa aming mag-asawa ang titulo niyan.
Kaya oo, residente rin ako ng Davao City. At oo, may karapatan akong magtanong. Hindi ito ang unang beses na binaha ang bahay na iyan. Hindi lang ako nagpo-post dahil ayokong makulayan ng politika. Pero darating talaga ang panahon na kailangan ng itanong kung bakit paulit-ulit pa rin itong nangyayari. Mga taga Davao, no? Kung ano gusto ninyo, kayo naman ang masusunod. Ito si General Torre, taga Davao. Ginusto niya nang magsalita. Ewan ko kayo, bakit ayaw nyo pa rin magsalita? Obvious na obvious naman. Tingnan nyo na mismo ang buhay po ninyo dyan sa Davao. Alam kong hindi lang kami ang dumaranas nito. Maraming pamilya sa Davao City ang paulit-ulit na nalulubog sa baha taon-taon. Marami ang nagsasabing normal lang daw ito dahil sa mountain runoff at catch basin ang Davao City. Maaaring totoo iyon, pero hindi naman bago ang bundok. Hindi rin bago ang ulan. Kung alam na pala natin ang problema, mas lalo dapat alam na rin natin ang solusyon. Kaya nga tayo gumagastos ng 51 billion. Ay sorry, hindi po niya sinabi. Kaya nga po tayo gumagastos ng bilyon-bilyong piso sa flood control dahil alam naman natin may mountain runoff, may malalakas na ulan at may mga lugar na madaling bahain. Ang flood control ay hindi para pigilan ang ulan. Ang flood control ay para hindi umabot sa loob ng bahay ng tao ang baha. Kaya ang tanong ko ay simple. Kung ganito pa rin ang nangyayari, gumagana ba talaga ang sistema? Bilang residente ng Davao City, hindi ako naghahanap ng palusot. Ang hinihingi ko ay resulta, hindi ang dami ng proyekto, ang sukatan ng flood control. Ang sukatan ay kung ilan ang pamilyang hindi na binabaha. O yan po, hindi na nakatiis si General Torre. Kasi meron din po siyang bahay sa City of Davao, tapos binabaha. O kayong mga taga Davao, tahimik pa rin kayo. Sige, karapatan nyo naman yan. Wala namang pong magagawa kaming mga hindi taga Davao kung hindi obserbahan lamang. Pero once and for all, kaya ko po ito partikular na tatapik, nakikita ko kasi na instead na unahin kayo ng inyong pinuno diyan sa City of Davao, partikular itong si Mayor Baste Duterte, nagawa niya pang i-priority yung pamumulitika, pagbanat sa gobyernong ito. Hindi niyo ba nakikita talaga yon? O gano'n na po talaga kayo kabulag pabor para sa mga Duterte na kahit harap-harapan na yung mga dinadanas po ninyong pagsubok dyan sa City of Davao, okay lang sa inyo. Ang pansin nyo pa rin nakatuon sa mga sinasabi nila laban sa gobyerno at paniniwalaan ito kahit hindi kayo nagbe-verifika ng mga impormasyon. No, katulad nung sinabi ni Baste Duterte na ipinakukulong ng gobyernong ito, partikular si Senador Rodante Marcoleta dahil di umano'y nag-iimbestiga lamang ito sa flood control project anomalies. Wala po iyong katotohanan. Sapagkat kung meron mang kadahilanan kung bakit nakulong itong si Rodante Marcoleta, sarili niya dapat ang kanyang sinisisi. Kung hindi niya minarapat na tumanggap ng donasyon ng nagkakahalagang 75 million pesos sa panahon na siya po ay kongresista, being a lawyer, alam na alam niya na bawal po iyon, sana wala po siyang kinakaharap ngayon na kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46. Dinamay niya pa yung mga taong nag-donate sa kanya. Kasi sa totoo lang, maaaring yung mga taong nag-donate sa kanya, hindi alam yun dahil hindi naman mga abogado yun Si Aristotel Biray, si Joseph Espiritu at saka si Mike Defensor. Hindi mga abogado yun. Although itong si Mike Defensor, dapat alam niya dahil naging kongresista siya. Pero yung dalawang negosyante, maaaring hindi nila alam. Yet, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaso lang, dinamay sila ni Marcoleta kaya ngayon magkakasama na silang nakakulong diyan po sa Payatas, Quezon City. Ang kulungan na ginawa o bahagi ng BJMP. No? Kaya uulitin lamang po natin, wala pong katotohanan ang mga bintang na yan ni Baste Duterte.
At sana magising na kayo sa katotohanan na inuuna pa ng mga Duterte na ito ang politika kaysa sa welfare po ninyo diyan po sa City of Davao. Kung ganon, ano tawag sa inyo? Ayoko kayong husgahan. Marami kayong mga taga Davao. Pero sana, katulad kayo ni General Torre, na naninirahan, may bahay diyan sa Davao, at kanya na pong sinimulan ang pagsasalita sa pamamagitan po ng pagtatanong. Ano ba? Saan ba napupunta yung mga ibinabayad nilang buwis? Ibabalik namin sa iyo ang sinasabi mo, Baste Duterte. Saan napupunta ang ibinabayad na buwis ng mga taga Davao? And partly, ang mga Pilipino kasi nakakatanggap ng kaunting tulong din mula sa national government, ang lahat ng mga syudad at local government, 'di ba? Munisipalidad, lungsod. May mga kanya-kanyang tax collection kasi. Merong national tax collection na bahagi nito mapupunta sa bawat munisipalidad at lungsod at nabibigyan din diyan ng Davao. Kaya in general, ang tanong natin, saan napupunta, Mayor Baste Duterte? Balik namin sa iyo ang tanong, ang buwis na ibinabayad ng mga Pilipino. Pakisagot nyo yan kung kaya nyo sagutin. Hanggang dito na lamang, may humabol pa si Joan Diaz Potterson sa 1,000 jewels. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga to. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Happy birthday muli kay Mami Best Friend. Bye for now mga tol.